ang puot ng banal na pag-ibig. Ngunit siya, palibhas ay puspos ng kaawaan, ay pinatawad ang kanilang kasamaan at hindi sila nilipol. Oo, madalas na inihiwalay ang kanyang galit at hindi pinukaw ang buo niyang puot. Iniisip ng marami na ang Diyos ay isang galit na Diyos sa lumang tipan at isang mapagmahal na Diyos sa bago. Ngunit sa Diyos ay walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Sa makatuwid makikita natin ang pag-ibig ng Diyos sa lumang tipan, kung paano makikita natin ang banal na puot sa bagong tipan. Kapwa ang pag-ibig at puot ay likas sa katangian ng Diyos. Ang kailangan nating malaman ay ang tunay na kalikasan ng puot ng Diyos. Kaya ano ang puot ng Diyos? Ang paikot na galit, ang mabagal na galit, ang matuwid na galit, ang di malanasang galit, ang mapagmahal na galit, ang paikot na galit. Ngunit siya palibhas ay puspos ng kaawaan, ay pinatawad ang kanilang kasamaan at hindi sila nilipol. Oo, madalas na inihiwalay ang kanyang galit at hindi pinukaw ang buo niyang puot. Ang pagpapakita ng banal na puot ay tumutugon sa isang paikot na pakikipag-ugnayan sa kanyang bayan. Ang mga tao ay naghimagsik laban sa Diyos at gumawa ng kakilakilabot na mga bagay. Nagagalit ang Diyos at inalis ang kanyang proteksyon. Ang mga tao ay inaapi ng kanilang mga kaaway. Tumatawag ang mga tao sa Diyos upang mapalaya. Pinapalaya ng Diyos ang kanyang bayan. Sumusunod sa Diyos ang mga tao ng ilang sandali. Ang puot ng Diyos ay pinapakita sa mga matitinding kasalanan upang itigil ang kasalanan. Sa awit 78, isinama ni Asaph ang ilang halimbawa ng pag-ikot na ito. Hinahati ng Diyos ang dagat at naglalabas ng tubig mula sa bato. Ang mga tao ay humihingi ng karne, nagalit ang Diyos. Kung pinapatay niya sila, hinahanap nila ang Diyos, ngunit muling naghimagsik. Binigay ng Diyos sa kanila ang Kanaan, gumawa ng Diyos-Diyosan ng mga tao, nagalit ang Diyos. Nawasak ang Silo, ang mga tao ay tumawag, pinalaya sila ng Diyos at pinadala si David. Ang puot ng Diyos ay simpleng angkop na tugon ng pag-ibig sa kasamaan at kawalang katarungan. Alinsunod dito, ang kasamaan ay nag-uudyok sa Diyos sa pagkiling sa mga biktima ng kasamaan at laban sa mga gumagawa nito. Ang mabagal na galit at siya ay nanalangin sa Panginoon at nagsabi, ako'y nakikipanayam sa iyo, O Panginoon. Di baga ito ang aking sinabi, nang ako'y nasa aking lupain pa. Kaya't ako'y nagmamadaling tumakas na patungo sa Tarsis, sapagkat talastas ko na ikaw ay Diyos na mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob at nagtisisisi sa kasamaan. Ang kwento ni Jonas ay malinaw na nagpapakita kung ano ang ating pag-unawa sa banal na puot. Gusto natin agad na sunugin ng Diyos ang mga pumapinsala sa atin. Hindi nalalaman na tayo rin ay nakakapinsala sa iba. Ngunit ang puot ng Diyos ay hindi ganoon. Una, hindi ito dumarating ng walang babala dahil hinahanap ng Diyos ang pagsisisi, hindi ang pagkawasak. Sa kabilang banda, ang galit ng Diyos kaya nang kinikilala mismo ni Jonas ay mabagal. Sa literal, ang Diyos ay mahabang ilong. Ang pananalitang ito sa Hebreo ay magpapahiwatig na ang Diyos ay humihinga ng malalim bago magalit. Galit sa kasalanan. Mahal ang makasalanan. Mahal tayo ng Diyos at binibigyan tayo ng biyaya. Ngunit hindi niya kayang tiisin o bigyang katwiran ang kasalanan. Ang Diyos ay galit sa kasalanan, ngunit mahal niya ang makasalanan. Magpapakita lamang siya ng galit sa kasalanan kapag ito ang tanging paraan upang siya ay madala sa pagsisisi o kapag ang makasalanan ay ganap na tinanggihan ang tawag ng banal na Espiritu. Ang matuwid na galit at ginawa niyang sa pagkampas ang mga lubid, tinaboy niyang lahat sa templo ang mga tupa at gayon din ang mga baka. Binubo niya ang salapi ng mga namamalit at ginulo ang kanilang mga dulang. Kailan magiging makatwiran ang galit? Tama bang kumilos laban sa ibang tao dahil sa galit o inis? Sa antas ng tao, nagagalit tayo kapag nakakita tayo ng kawalang katarungan at ang galit na iyon ay kumikilos sa atin upang pigilan ito.
Halimbawa, may isang tao na inatake sa pisikal. Nagagalit tayo sa umaatake at ikilos tayo upang pigilan ang pag-atake. Sa sobrang galit sa ginawang paglapastangan sa templo, si Yeshua ay kumuha ng latigo, pinalayas ang mga nagtitinda ng mga hayop at binaligtad ang mga mesa ng mga nagpapalit ng pera. Galit na Yeshua, nasaan ang kanyang pag-ibig? Pag-ibig sa Diyos ang nagbunsod sa kanya na magalit sa mga lumapastangan sa kanya. Ang kanyang pagmamahal sa mga bata ang dahilan upang magalit siya sa kanyang mga alagad. Ang kanyang pagmamahal sa isang may sakit at ang kanyang kalungkutan sa kaligtasan ng puso. Ang mga naroon ay pumuno kay Yeshua ng galit. Ang puot ni Misaya ay ang magkatarungang puot ng pag-ibig, ang parehong puot sa iniuugnay sa Diyos sa lumang tipan. Ang di malunasang galit, ngunit kanilang tinuya ang mga sugo ng Diyos at niwalang kabuluhan kanyang mga salita at dinusta ang kanyang mga propeta hanggang sa ang pag-iinit ng Panginoon ay bumugso laban sa kanyang bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan. Ang matuwid na galit ng Diyos ay palaging nakadirekta laban sa mga nananakit sa mga minamahal niya. Kung walang kasamaan, hindi magagalit ang Diyos. Sa kasaysayan ng Israel, ang puot ng Diyos ay minamalas ng paikot-ikot, palaging naghihintay sa mga tao na magsisi at bumalik sa Kanya. Sa lahat ng pagkakataong ito, isinuko ng Diyos ang Kanyang bayan. Ibig sabihin, inalis niya ang Kanyang proteksyon at nangyari ang hindi maiiwasan. Ngunit ang tama ay lalong lumala hanggang sa walang lunas at ang Jerusalem ay nawasak. Sa huli, pupuksain ng puot ng Diyos ang mga hindi nagsisising kasalanan. Huwag natin paglaruan ang puot ng Diyos dahil darating ang panahon na ito ay magpapahayag ng wala ng lunas. Ang pagmamahal na galit, ang paghiganti ay akin, at gayon din ang gating pala sa panahon na madudulas ang kanilang mga paa sapagkat ang araw ng kanilang pagdadalita ay nalalapit at ang mga bagay na darating sa kanila ay nagmamadali. Ang puot ng Diyos ay kakilakilabot at ang kanyang paghiganti ay kakilakilabot. Hindi ito immoral o kasalungat sa pag-ibig. Sa katunayan, pinapahayag ng Diyos ang kanyang galit laban sa kasamaan dahil sa pag-ibig. Dahil dito, ang pinakamaibiging pagpapahayag ng Diyos ay makikita sa kanyang puot. Dahil sa habag sa mga makasalanan at sa mga matuwid, aalisin niya ang bawat bakas ng kasamaan na sa sinukob. Sa panahong iyon, mawawala na rin ang galit at puot dahil ang kawalang katarungan at kasamaan ay hindi na makikita pa. Hanggang sa dumating ang sandaling iyon at bagaman tama na kung minsan pinapahayag natin ang ating galit upang maiwasan ang isang marahas o kasalanang gawa in situ. Pinipigilan tayo ng Biblia na maghiganti dahil sa pinsalang natamo. Dapat nating ipaubaya sa Diyos ang paghihiganti. Ang paghihiganti ng Diyos ay palaging makatarungan, ngunit ang ating paghihiganti ay hindi kailanman pantay sa pinsalang natanggap. Sa halip na maghiganti, hinihikayat tayong gumawa ng mabuti sa mga nananakit sa atin. Binibigyan ng Diyos ang mga tao ng panahon ng palugi, ngunit may pagkakataon kung saan ang banal na pasensya ay nauubos at ang mga kahatulan ng Diyos ay tiyak na susunod. Ang Panginoon ay nagtitiis ng mahabang panahon sa mga tao at sa mga lungsod. Maawaing nagbibigay ng mga babala upang iligtas sila mula sa banal na galit. Ngunit darating ang panahon ay hindi na maririnig ang mga pagmamakaawa at ang mapaghimagsik na elemento na patuloy na tumatanggi sa liwanag ng katotohanan ay mapapawi sa awa sa kanila at sa mga taong maaaring maimpluwensya ng kanilang halimbawa.